Si Haring Saul ang unang hari ng Israel na pinahiran ng Diyos. Ngunit hindi nakikinig si Haring Saul sa Diyos. Ipinamuhay niya ang kanyang sariling paraan at lumabag sa Diyos. At dahil dito, iniwan ng Espiritu ng Diyos si Haring Saul at pumili ng bagong hari na papalit sa kanya. Ang bagong hari na ito ay si David, ang Diyos na hindi tinitingnan ang anyo ng isang tao kundi ang puso ng tao. Labis na nalugod sa puso ni David kaya't siya'y pinahiran upang maging susunod na hari ng Israel. Matapos ang pagpapahid, namuhay si David sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos at isang araw siya'y humarap sa higanteng Filisteo na si Goliath at tulad ng alam ninyo, ginapi ni David si Goliath ng isang malupit na saksak. Kalaban mo ako sa espada at sibat, ngunit ako ay umaharap sa iyo sa pangalan ng Panginoong makapangyarihan. Tanggapin mo ito! Ang bato ni David ay tumama sa noo ni Goliath at ito ay agad na nagbagsak. Si David ay naging bayani ng Israel. Saan mang dako siya pumunta, siya ay nagpapakita ng karunungan at tumaas ang kanyang kasikatan at kaluwalhatian. Ngunit nagselo si Haring Saul sa kasikatan ni David. Naniniwala siyang si David ay nais agawin ang kanyang trono, kaya't naghayag siyang patayin si David. Nang maramdaman ni David na itinataya ang kanyang buhay, siya'y naghanap ng tulong kay Jonathan, ang kanyang kaibigan. Dahil sa pagmamahal ni Jonathan kay David, sinikap niyang pigilan ang kanyang ama. Subalit nang hindi magtagumpay, nagpasya siyang tulungan si David na makatakas ng ligtas. Bago ang kanilang paghihiwalay, nagsagawa sila ng tipan na mag-aalagaan at magpapalakas sa isa't isa at sa kanilang mga pamilya. Pagkatapos ay nagyakapan sila at umiyak para sa isa't isa. Mula noon, nagdaan ang mga araw ni David sa pagtakas mula kay Haring Saul. Isang araw, kahit may pagkakataon siyang patayin si Haring Saul, pinili ni David na huwag itong patayin at tanging tinapyas lamang ang kasuotan ni Haring Saul. Akala ng lahat na ang buhay ni David ay puno ng kaligayahan at kasiyahan. Pagkatapos ng lahat, siya ay hinirang at pinahiran ng Diyos. Subalit sa katunayan, ang kanyang buhay ay puno ng pagtakas at kahirapan. Habang siya ay nagdurusa, ang mga tao ng Israel na nagdurusa rin sa iba't ibang dahilan ay nagtipon sa kanya. Pinakinggan ni David ang kanilang hirap at pasakit at kanyang pinanatili sila at kinakalinga. Hindi perpekto ang kanyang kalagayan at may utang siya at nagdurusang laban. Ngunit sa mga panahong ito ng kahirapan, siya'y nakilala ang mga taong magiging kasama niya sa buong buhay niya. Ito ay isang biyaya mula sa Diyos. Mga 10 taon na ang lumipas mula nagsimula si David na tumakas kay Haring Saul. Sa halip na maging hari ng Israel, si David ay namuhay bilang isang takas na naglalakbay mula sa isang bansa patungo sa isa pa. Nang magpatibay na ang labanan sa pagitan ng mga Filisteo at Israel, sa labang ito namatay ang lahat ng pamilya ni Haring Saul. Ang Israel ay dumanas ng malubhang pagkatalo at mga hagulgol ng mga tao ay maririnig sa lahat ng dako ng lupa. Kinailangan ng Israel ng bagong hari, isang taong tutulong sa kanila na malampasan ang matinding pagdurusa. Nakita ng mga Israelita si David at hiningi sa kanya na maging kanilang hari. At sa wakas, naging hari na si David ng Israel. Si David ay pinahiran at hinirang ng maging hari. Ngunit sa matagal na panahon, siya'y namuhay na parang isang pulubi, may utang at nagdurusa. Subalit sa huli, sa wakas, inupo ng Diyos si David sa trono at sa pamamagitan ni David, isinakatuparan ng Diyos ang kanyang kalooban sa kabila ng lahat ng pagsubok at mga pag-aalinlangan. Ang batang si David ay naging tunay na hari ng Israel.